Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Another Sunday that we are together. We are just going to be immersing in the Word of God, and it's going to be an amazing experience for everyone today. So patuloy po tayo sa ating series on the power of the resurrection for the month of April. Pag-uusapan po natin today is victory over sin and death, Christ's triumph, and its impact on us, and it's going to be an amazing opportunity for us to have this conversation. So pag-usapan po natin ang victory over sin and death and its triumph and its impact on us. Grabe po kasi ang storya ng tawag dito ng resurrection. Pero mamaya ko po bibigyan ng emphasis yon. We'll go to our discussion points. So if you can stand up with me, we are going to read our introductory verse from First Corinthians chapter 15, verse 51 to 58, NLT version. Let us exercise holy reverence. Sometimes po pag ako ay nagagawa ng aking devotionals, I would normally read the scriptures standing up para, not only to express my holy reverence sa Panginoon, but also to express the need for focus. Sabi po dyan, but let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown, for when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. Then, when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, the scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. So, my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. And may the Lord add blessing, power to the reading of His most mighty, mighty word. Grabe po talaga ang Panginoon kung titignan natin ang kapangyarihan na ipinagkaloob niya sa atin. It's amazing to have this wonderful truth. So bago po natin i-explore ang Word of God, tayo po ay manalangin muna po. Panginoon, kayo po ang aming itataas, pupurihin at pasasalamatan. Wala pong iba. Dahil ikaw ang dakilang Diyos at mapagmahal ka sa lahat. At dahil, Panginoon, sa iyong pagkabangon muli, on the third day after the crucifixion, you have given us victory over sin and victory over death. Hindi kami makakapitan ng mga bagay na ito dahil ikaw ay tagumpay na. Dinurog mo ang kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan sa aming buhay. Hinihiling ko po, Panginoon, na pakibisita niyo po ang bawat tao, bawat tahanan, o kahit saan mang lugar sila naandon, hayaan niyo na ang presensya mo ay pumasa kanila. Hinihiling ko po na maranasan nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kapayapaan at ang pagbibigay, Panginoon, ng isang magandang pagsamba sa iyo sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong salita, pagninilay-nilay, pagsasapuso, at pagsunod para maging kompleto po, Panginoon, ang aming karanasan patungkol sa iyong salita. Kaya dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng mensaheng ito, ikaw ang mapapurihan, mapasalamatan, ikaw ang mabigyan namin, Panginoon, ng gloria. Dahil yan po ang dapat naming gawin at dapat mangyari sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. Hallelujah. Ibang klase po talaga ang Panginoon. Kaya nga po napaka-importante na huwag natin kakalimutan, wala ng kapangyarihan
ang kasalanan. Wala ng kapangyarihan ang kamatayan sa ating buhay. At pag nakita po natin at naunawaan natin ang katotohanan na ito, imposibleng hindi po tayo mabago. Imposible po na hindi tayo mabigyan ng isang makapangyarihan na pamumuhay. Kasi ano nga ba ginagawa ng kasalanan? Ito ay nagdudulot ng dilubyo sa ating buhay. Pag-uusapan po natin ng mas malalim maya-maya. At ano nagagawa ng kamatayan? Hindi lamang yung kamatayan pisikal, kundi yung spiritual death. What happens when we are spiritually dead? Hindi natin maunawaan, hindi natin maarok na ang Diyos ang pinaka-importante sa buhay ng bawat nilalang, na ang Diyos na dapat sambahin sa tamang paraan, ang dapat nangingibabaw sa ating buhay. Dahil ang tinuturo ng mundo, iwasan mo ang Diyos at ang kasinungalingan ng demonyo, ang Diyos ay magpapahirap ng buhay mo dahil marami kang dapat sundin na mawawala ka doon sa kagalakan, kaligayahan ng iyong katawang lupa. Kaya nga po napaka-importante na huwag tayong magpalinlang sa kaaway dahil mali po ang lahat ng kanyang sinasabi dahil gusto niyang matisod, gusto niyang madapa tayo at gusto niyang mapalayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. So, tuloy po natin. So, what we're going to talk about is Christ's victory over sin and Christ's victory over death. Pag-usapan po natin ang Christ's victory over sin. So, ano nga po ba ang ibig sabihin to live in the victory that Christ has won over sin? Sa pagbabasa po ng scriptures, mapag-uusapan po natin siya. Pero ang pinakamaganda po dyan, di po ba isang buhay na hindi ka kinakabahan, wala kang agam-agam, isang buhay na napakaganda, isang buhay na magbibigay ng ano no ng malupit na pagbabago sa ating kinakatayuan at this stage. So it's going to be a very, very beautiful and wonderful life kung titignan po natin. Tuloy po natin siya. So ito po, 1 Corinthians chapter 15, verse 56 and 57. Babasahin po natin sa dalawang version. Again, kung maaari po kayong tumayo with me so that we may experience this word together. Sabi po dyan, "For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ." Now, Amplified Version naman po tayo. "Now, sin is the sting of death, and sin exercises its power upon the soul through the abuse of the law. But thanks be to God who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus Christ." So, sino po ang source ng ating tagumpay? Only Jesus. Wala pong iba. Kung hindi po tayo magpapasakop sa Panginoon, kung hindi po natin siya tatanggapin bilang Diyos at tagapagligtas, then we will not have victory over sin. Ano nga ba ang ginagawa ng kasalanan? Ang kasalanan po, ito po yung yumuyurak sa ating kinabukasan, sumisira ng ating mga relasyon. Kaya nga po nag-aaway ang mag-asawa, naghihiwalay o mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-live-in, o di kaya ang magulang laban sa anak, anak laban sa magulang, ang pagiging rebelde ng ating kapaligiran, ang pagiging tamad sa pagtatrabaho, tapos umaasa tayo, dapat aumentohan tayo, nagagalit tayo, no, na hindi tayo binabayaran ng overtime, tumatagal tayo sa opisina dahil hindi nagtatrabaho for the first 4 hours, tapos maya-maya matatalanta tayo because of the deadlines that we have. So that is what sin does to us. It makes us believe na tayo ay entitled to a lot of things na wala naman tayong pinagpagalan. Ang kasalanan po nagbibigay ng ano no ng deception sa atin na kapag tayo ay nabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ang pinakamahirap na buhay na meron ng isang tao. Hindi po. Kung tayo ay malaya sa kasalanan, alam po natin na ang ating gabay ang Panginoon. Siya po ay nagbibigay ng talinong kakaiba, banal na karunungan. Iba po ang pananaw ng isang tao kung paano siya magdesisyon at magsalita kapag ang karunungan na meron siya ay mula sa Panginoon. Isang maganda pong ehemplo dyan ay ang pamumuhay. Kapag ang tao po ay may banal na karunungan, ang gagawin niya po sa kanyang buhay, iaalay niya sa Diyos. Sabi po ng Romans 12 verse 1 to 2, "Offer your body as holy and living sacrifice, acceptable and pleasing before the Lord." Paraphrase po to because this is our logical worship, our reasonable service. Na-imagine niyo po ba kung tayo ay malaya doon sa kamunduhan? Malaya po tayo doon sa
Tawag ng laman, hindi tayo mangangalunya. Hindi natin sasaktan ng ating mga asawa. At kung tayo ay mga single at meron tayong romantic relationship, hindi natin pipilitin na makipagtalik sa kanila dahil alam natin mali ito. Dahil ang pagtatalik o ang pagme-make love ay isang aspeto lamang ng relationship. Ang pinaka-importanting aspeto ng relationship is yung love for each other, hindi po sex. Because love will allow you to be together until you are old and you are gray. Ito po yung magbibigay sa atin ng pagtitiis, ng pagpipigil sa sarili, ng pangmalalim na pangunawa na babantayan natin ang ating mga asawa kapag sila ay may karamdaman at ibubuhos natin ang panahon natin sa kanila, naaalagaan natin sila at hindi natin sila sasaktan. Rerespetuhin natin ang esposa natin, irerespetuhin natin ang mga anak natin, paniniwalaan natin ang mga sinasabi nila, at bibigyan natin ng tamang verifikasyon ng mga sinabi ng ating kapamilya. Pagbibigyan natin sila sa kanilang mga pananaw dahil kailangan po ng maayos na communication sa loob ng family. Hindi po natin papalakihin o i-govern ng ating pamilya according sa pop culture o sa mga bagay na kinalakihan natin. Hindi po ganun. Ang gagawin po natin ay maka-Diyos na kapamaraanan kung paano tayo mag establish ng relationship. Na-imagine niyo po ba ang isang anak ng Diyos na malaya sa kasalanan? Magtatrabaho yan ng masinsin, ng maayos, matapat dahil siya ay naninilbihan sa Panginoon, hindi sa kanyang amo lamang. Siyempre, naninilbihan siya sa kanyang amo, pero ang kanyang totoong paninilbihan ay sa Panginoon. That's why that person will do ever excellent things. So anong ginagawa ng isang anak ng Diyos na ganun? Mahusay siya magtrabaho, mataas ang kalidad. He or she goes beyond expectations. Kung kinakailangan siya ay mag-stay ng extrang time sa kanyang opisina, that person will stay. Siyempre, hindi naman every day no, magiging ganyan siya. Ang napansin ko po sa pagtatrabaho ko, I have become more efficient. Mas smarter na ako magtrabaho dahil ang karunungan na aking ina-apply ay banal na karunungan. Kaya kong ma-manage ang oras ko, kaya kong ma-manage yung workload ko, hindi ako natataranta, hindi sumasama ang loob ko sa aking boss, hindi sumasama ang aking loob sa aking mga kasama sa opisina. Trabaho, trabaho lang, walang personalan. Hindi ko bitbit ang aking pressure sa trabaho, sa tahanan kasi naniniwala po ako kapag pumasok ka sa tahanan mo o di kaya umalis ka doon sa workplace mo, unless of course you are working from home, of course. Kailangan mo lang i-shut off yung working portion ng iyong utak, then you know na sagrado na yung panahon mo para sa family. Mula doon sa pagbiyahe mo pa uwi, you are excited to be with your family. Excited kang tumulong, excited kang ibuhos yung oras mo para sa kapwa mo, excited kang sambahin ng Diyos. Yan po yung kalayaan ng kasalanan. Hindi ka takot na mawawalan ka ng pera dahil sobra-sobra ang pera mo. At kung hindi man sobra, sapat siya. Ngunit ang pangako po ng Panginoon, ipagkakaloob niya ang pangangailangan mo ayon sa gloria ng Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, parating may extra. Yung extra ay kadalasan hindi para sa atin yun, kaya nga po extra siya. Ito po ay meant not only for good works so that you may actually bless others, but there is a portion of our income that is evidently for God. Ito po yung offering natin according to the New Testament, and we offer it freely as much as we can. Yung sabi ng Panginoon, ibabalik niya yun. Ibabalik niya because that is the promise of God sa bawat anak niya. And it is true. I have tasted it. Kaya nga po, ang ganda kapag hindi ka magastos. Dahil malaya ka eh. Sa kasalanan, hindi ka malungkutin, hindi ka bugnutin. Ang sarap mo kasama, may ambag ka parate doon sa mga activities and events because you know that giving, it's part of the lifestyle ng isang matinong anak ng Diyos. Given, it will be given back to you. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. So, ganun po tayo. Dahil malaya tayo sa kasalanan. Dahil po sa Panginoong Jesus yan. Hindi po natin kayang gawin ang mga bagay na to apart from His grace. By the power of the Lord Holy Spirit na deposited in us, tayo po ay hinuhulma ni Lord Holy Spirit according to the image and likeness of Jesus.
At ang sarap po natin maging kasama. I love people who are submitted to the Lord because they are easy to have conversations with, they are easy to talk to, and it's absolutely amazing to have those time with them. Because these very people na gustong sundin ng Panginoon, they would encourage you to do good. They would encourage you to love your family. They will encourage you to obey God. They will bring you closer to God. They will remind you na kailangan ka mag-invest for eternity. At habang nag invest ka for eternity, doble nga po ang blessing. Alam mo sa kabilang buhay, matatanggap mo yung pagpapala at habang ikaw ay nasa mundo, meron ka pa rin pagpapalang matatamasa. Dahil yun po ang batas or natural law ng Panginoon. Given it will be given back to you, pressed down, shaken together, and running over. Forgive. Yan ang law ng Panginoon. And when I say law, hindi naman primarily Ten Commandments, but this is your, no, natural response to His love. And when there is victory over sin, there is sin no more sa buhay mo. Ang sarap pong matulog kapag wala kang kasalanan. Ang sarap makipag-usap kapag nasanay ka magsabi ng totoo at parte ito ng buhay mo. Hindi ka takot umamin. Hindi ka takot. Nalala ko po nung ini-interrogate ako ng pinakakaamu-amuhan namin. And I was presenting doon sa boardroom namin kasi malupit na report yung aking ginagawa. May tinanong yung aming pinakaamo, yung chief executive. Tapos ang sabi ko sa kanya, pasensya na po kayo in English. Hindi ko kayo masasagot. Hindi ko alam yung isasagot ko sa inyo, pero babalikan ko po kayo. Isasaliksikin ko muna kung ano po yung tamang isasagot ko sa inyo. Ayoko po magpanggap dahil gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko alam. Nang ginawa po ng chief executive na to, natuwa siya. At sabi niya, ngayon ko lang narinig yan sa boardroom na yun. Dahil pag malaya ka sa kasalanan, wala kang pride. Hindi ka magpapanggap. Hindi ka kagastos para maging in. Hindi mo kailangan ng mga tao sa iyong kapaligiran so that you will feel better. You only need Jesus. And that's it. Yan po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon. I mean, there is no better way for me to describe how beautiful it is to live according to the Word of God. Hallelujah. So, victory over death. Pag-usapan natin ito. Remember, dalawa pong death ang pag-uusapan natin dito. Yung physical death, when you die, you go to the afterlife. So if you don't receive Christ as Lord and Savior, when you die, unfortunately, the Bible says, it's very clear, ikaw ay pupunta sa dagat-dagatang apoy. If you receive Christ as Lord and Savior, then you will go to heaven. That's the promise of God. Yan po ang sinabi niya. Now, the spiritual death, we're going to come towards that. So, how would you approach death and eternity differently, knowing about Christ's resurrection power? It's going to be different. Basahin po natin ito. Medyo mahaba-haba ng konti. Stand up with me wherever you are. If it's appropriate, read with me. We're going to read first from the NLT version and then we'll focus on a verse mamaya po and read from the Amplified. Sabi po sa Hebrews 2:15 to 18, NLT version, and furthermore, it is not angels who will control the future world we are talking about. For in one place the scriptures say, what are mere mortals that you should think about them, or a son of man that you should care for him? Yet for a little while you made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You gave them authority over all things. Tayo po yun. Now, when it says all things, it means nothing is left out. But we have not yet seen all things put under their authority. What we do see is Jesus, who for a little while was given a position a little lower than the angels, and because he suffered death for us, he is now crowned with glory and honor. Yes, by God's grace, Jesus tasted death for everyone. God, for whom and through whom everything was made, chose to bring many children into glory. And it was only right that he should make Jesus, through his suffering, a perfect leader, fit to bring them into their salvation. So now Jesus and the one he makes holy have the same Father.
That is why Jesus is not ashamed to call them his brethren, his brothers and sisters. For he said to God, I will proclaim your name to my brothers and sisters. I will praise you among your assembled people. He also said, I will put my trust in him. That is, I and the children God has given me. Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood. For only as a human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he free all who have lived their lives as slaves to fear and dying. We also know that the Son did not come to help angels. He came to help the descendants of Abraham. Therefore, it was necessary for him to be made in every respect like us, his brothers and sisters, so that he could be our merciful and faithful high priest before God. Then he could offer a sacrifice that would take away the sins of the people. Since he himself has gone through suffering and testing, he is able to help us when we are being tested. And may the Lord add blessing to the reading of His mighty word. Now let's focus on the verse. Verse 14, Amplified Version. Therefore, since his children share in flesh and blood the physical nature of mankind, he himself in a similar manner also shared in the same physical nature, so that through experiencing death he might make powerless him who had the power of death, that is, the devil. Hallelujah! Hallelujah! Grabe po talaga ang Panginoon. Power over death. Marami po akong kilalang takot mamatay. Kaya nga po, bago mamatay, ang daming tubong nakakonect sa katawan, nag-iwan ng malaking bill sa hospital, and then they still eventually died because they were not able to understand the glory of Jesus' resurrection that gives us power over death. So, tayo pong lahat ng tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, sigurado po tayo, lalo na kung meron po tayong ebidensya. Kasi meron po nagsasabi, tinanggap ko si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Pero walang ebidensya ng pagbabago, hindi po totoong ligtas yun. Kailangan po talaga ng pagbabago, may pagkauhaw ka sa salita ng Diyos, you have a church, you are ministering. Ikaw ay nagbibigay ng offering mo sa Panginoon at ginagawa mo ang lahat ng bagay to understand how to love God and how to obey Him. So, ibang-iba ka na. There is a transformation that has happened in your life. And that is where the difference is sa isang taong totoo ang kanyang salvation. Now, let's move. Uh, Fast forward po tayo. Na-save na ngayon tayo. So, what happens to us? We are alive in the Spirit. Anong ibig sabihin nito? Tayo po ay masigla sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag po natin kakalimutan ang matapat na anak ng Diyos. Haharapin niya pa rin ang disiplina ng Panginoon kapag meron siyang kapalpakang ginawa dahil kailangan siya matuwid. At patuloy pa rin po siyang makakaranas, syempre, dahil nasa lupang katawan tayo ng karamdaman o di kaya pagkapagod, pare-pareho tayong dadaan sa ganyang bagay because we are one and the same flesh. Pero, ang isang anak ng Diyos na may kalayaan sa kamatayang spiritual, iingatan niya yung katawan niya. Kakain siya ng tama, mag-ehersisyo siya, matutulog siya ng tama, hindi niya sasagalin ang katawan niya. So gagawin niya ang lahat ng mga bagay-bagay na inutos ng Panginoon para alagaan niya ang kanyang katawan. Para pag kinuha siya ng Panginoon, kinuha siya sa panahon na tinakda ng Panginoon at hindi siya dahil sa karamdaman na self-inflicted. Eh syempre, pag kumain ng mga bagay na cancerous, magkaka-cancer ka. The likelihood is high. Kung ikaw ay maglalasing, inom ka na ng inom, tatamaan ng liver mo, potentially you will have liver cancer or liver failure. Pag mahilig ka sa salt, di ba dahil hindi mo inalagaan ng katawan mo, ang kidneys mo naman na maapektuhan. You will potentially be on dialysis until you die. At ang mga bagay na ito na nagpapahirap sa buhay ng isang tao, hindi naman gusto ng Panginoon yan eh. Tayo kasi yung pumili. Ngayon, kung pag tayo po ay nagpasakop sa Panginoon and we experience the resurrection power and we understand victory over death, lalo na yung spiritual death, then we will live
na punong-puno ng enerhiya, punong-puno ng pag-asa, hindi matinag ang ating pananampalataya, sinaktan na tayo ng kapwa natin, patuloy pa rin natin siyang mamahalin because the Bible says, love your enemies and pray for those who persecute you. So ang nangyayari po sa ating buhay, nagiging liwanag tayo sa dilim. At dahil liwanag tayo sa dilim, nakikita ang Diyos sa buhay natin dahil tayo po ay ebidensya ng pag-ibig ng Panginoon. So naiintindihan ng mga tao sa ating kapaligiran na merong pag-asa na andyan ng Diyos. Siya ay nag-aalala sa atin, mahal niya tayo. Jesus died on the cross for everyone. And that is a game changer. So ganun po ang ginagawa ng kapangyarihan over death. At kung gusto niyo po yan, available siya. Namatay si Jesus on the cross. And He was raised from the dead para maranasan natin ang tagumpay over death, tagumpay over sin. Hallelujah. Let's bow down our heads and close our eyes para tayo po ay manalangin sa oras na ito. At inaanyayahan ko po ang mga nagnanais maranasan ang gantong klasing tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan at tagumpay laban sa kamatayan. I would like to encourage you right now to experience the same thing I am experiencing. But you have to receive Christ as Lord and Savior. Unang step po, hihingi natin ng tawad ang lahat ng kasalanang naaalala natin. Sabi po ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us of all unrighteousness. That's His promise. Pangalawa po, magpasalamat tayo kay Jesus dahil siya po ang dahilan kung bakit tayo. And that's the truth. Absolute truth. At ang pinaka-importanteng parte ng panalangin ito, akuin mo ang panalangin ito, make it your own prayer and repeat after me. Panginoong Jesus, nais ko pong maranasan ang kapangyarihan ng krus ng Kalbaryo. Nais ko po, Panginoon, maranasan ang tagumpay laban sa kasalanan. Manahan ka po sa aking buhay. Maghari ka sa aking gawain araw-araw. Naway ikaw ay maging Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede ka dumilat panandalian kung ikaw ay nanalangin mula sa iyong puso. Ikaw ay makakaranas ng pagbabago dahil ebidensya yan. Magkakaroon ka ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Dati kang sinungaling, hindi ka na makapagsinungaling. Dati ka nagmumura, hindi ka na makapagmura. Nais mong manalangin, nais mong basahin ang salita at nais mong maging parte ng pamilya ng salita. Nais tanggalin ng Panginoon dahil mahal ka niya. At yan ang magiging ebidensya ng iyong kaligtasan. And so you are saved, you will have victory over death and victory. Sa mga kapatiran ko ngayon, nais ko po kayong ipanalangin. Kung alam natin na tayo ay nagkaroon ng pagbabalik sa takot sa kamatayan, ito ay kasinungalingan at kailangan mong maging malaya. O di kaya ikaw ay patay spiritually and you want to be alive again. Ikaw ay kinakain ng kasalanan and you want to be free. Why don't you come to the Lord right now, right here, for a moment? Talk to Him, listen to Him, and we will pray together, and I will pray for your healing and deliverance. Go and be alone with God for a bit, and pray together. Hallelujah. Inaantay ka ng Panginoon, nais ka niyang manalangin, at nais ka niya rin makinig dahil marami siyang sasabihin.
Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ang nagbigay ng victory over death and victory over sin sa iyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, sa bawat anak mo na nagpapasakop sa iyo at humihingi ng saklolo, naway ikaw ang magbigay sa kanila ng ah, healing and deliverance right now. May you bless them, Panginoon, with your anointing, with your power, and with your grace, and let them experience victory over death, victory over sin, going forward in their life. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. And He is such an amazing God. Huwag po natin kakalimutan na we have to maintain our victory by continuously coming to Him every day. Sa mga nakatanggap po kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, we would like to hear from you. Please do pop us a message and reach out to you dahil it is important for us to be able to have that conversation. At invite po namin kayo if you would like to be part of this church. At sa mga kapatiran na naghahanap ng simbahan, kami po ay palad. Maaaring yung stop in if you are looking for a church that will nourish you, or you are looking for the church that you have been called to be part of, then it may be please do pop us a message and we would like to reach out to you. But of course, sa mga kasama natin sa Zoom today, we will have a short fellowship. Please. And of course, for everyone, please be part of our virtual evangelist partners. Continue to share the message of God across the platforms. Please invite people whom you know to like and subscribe sa YouTube and God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Until next time. Goodbye for